بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Sura Al-Fajr, ang bukang liwayway. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa bukang liwayway at sa unang 10 gabi ng buwan ng Duul Hijjah at sa pagkakaiba ng pares at gansal at sa gabi kung ito ay lumilipas. Hindi ba mayroong sapat na patunay sa mga ito para sa mga taong pangunawa? Hindi mo ba napag-isipan kung paano pakitunguhan ng iyong Rab, Panginoon, ang mamamayan ng Ad? Mula sa angkan ni Iram, na sadyang matatangkad tulad ng mga nagtataasang haligi. Angkan ni Iram. Ito ang mga kauna-unahang lahi o mamamayan ng Ad. Sila ay mula sa lahi ng Ad, bin Iram, bin Aus, bin Sam, bin Nu. Ito ang sinabi ni Ibn Ishaq at Tabari, versikulo 24, kapitulo 404. Ang tulad nila ay hindi pa nilikha sa alinmang lupain. At ang tribun ng Tamud na tumatapyas ng mga batong bundok sa lambak upang gawing tirahan. At si Faraon na may autad, talasok tanda ng kanyang kapangyarihan. Ang autad. Si Al-Awfi ay nagsalaysay mula kay Ibn Abbas na nagbigay paliwanag na ang autad ay ang mga kawal na ipinatutupad ang kautusan para sa kanya. At sinabi rin na si Fir'aun ay nagbibigay ng parusa sa pamamagitan ng pagpako ng kanilang kamay at paa sa mga autad, talasok, nangyari sa bakal at pagkaraan ay kanyang ibibitin mula rito. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 409. Ganito rin ang paliwanag ni Mujahid, nang sabihin niya na lagi niyang ipinapako ang mga tao sa autad, talasok. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 409. Silang gumawa ng labis na pagsuway sa kalupaan, at doon sila ay naggasik ng katampalasanan. Kaya't ipinataw sa kanila ng iyong Rab ang iba't ibang uri ng mga matitinding kaparusahan. Katotohanan, ang iyong Rab ay lagi nang nagmamasid. Kung ang tao ay subukan ng kanyang Rab, nagawaran ng biyaya at karangalan, kanyang sinasabi
ng may pagmamalaki. Ako ay pinarangalan ng aking Rab. Ngunit, kung siya ay sinusubukan ng kanyang Rab na higpitan sa kanyang pangangailangan, sinabi niya, ako ay hinamak ng aking Rab. Hindi lamang iyon, kayo ay walang pagmamalasakit sa mga ulila at hindi ipinagkakaloob sa kanila ang kaukulang karapatan ng pamana. At hindi kayo nangihimok na pakainin ang mga dukha at inyong nilustay ang pamana ng may kagahaman. At inyong minamahal ang kayamanan ng masidhing pagmamahal. Katiyakan, kung ang kalupaan ay durugin at maligis, at ang iyong Rab ay dumating na kasama ang mga anghel na magkakahanay, at ang impyerno sa araw na yaon ay dadalhing malapit, sa araw na yaon ay maaalala ng tao ang mga babala. Ngunit, paano makatutulong sa kanya ang gayong pag-alaala? Kanyang sasabihin, sayang, sana'y nakagawa ako noon ng kabutihan para sa aking buhay na ito. Kaya, sa araw na yaon, walang parurusahan na makakatulad ng kanyang paggawad ng parusa. At walang igagapos na makakatulad ng kanyang paggapos. At sasabihin naman sa matatapat, o kaluluwa na nasa matiwasay na kalagayan at kasiyahan, magbalik sa iyong Rab, nang may kasiyahan sa sarili at may kasiyahan din sa kanya. Kaya't ikaw ang pumasok bilang isa sa aking pinarangalang alipin, at ikaw ay pumasok sa aking paraiso.